Magandang hapon sa inyong lahat mga bata at gayon din sa inyong mga magulang at mga kapatid. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at mag-enjoy kayo ngayon sa pakikinig mula sa ating kwento mula sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds. Ako si Kuya Dave. At ako naman si Kuya Kayel. Sa hapong ito, ang paksa ng kwento natin ay tungkol sa pagtitiwala at pagsunod. Nalaman natin noong nakaraang Sabado ang tungkol kay Isaiah. Sino nga uli si Isaiah? Tama! Siya ay isang propeta ng Diyos. Ilan ang aklat ng Isaiah? Tama! 66! Naglingkuran niya ang mga hari ng Juda na sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Sa umpisa ng aklat ng Isaiah, nakita natin ang pagsumbat ng Diyos sa kanyang bayan at ang pagtawag ng Diyos kay Isaiah upang salitain niya ang kanyang mensahe sa kanyang bayan sa pamamagitan ng propeta. Nalaman din natin na nang nakita ni Isaiah ang Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa isang napakataas na trono, nasabi niyang siya ay Aba o kawawa at may maruming mga labi dahil siya ay tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Nang magkagayoy, nilipad siya ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana. At nang hinipon nito ang kanyang mga labi, ang kasamaan at kasalanan niya ay naalis. Sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang ilan pang bahagi ng aklat ng Isaiah. Makinig kayong mabuti. Bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Through Isaiah, Jehovah warned the king, be careful, be quiet, and not fear. The kings of Aram and Ephraim, they plan evil against him. The Lord Jehovah says, it shall not ascend and shall not happen. The Lord Jehovah says, it shall not ascend and shall not happen. King Ahaz was sold to us for a sign, but refuse that Jehovah himself did. The virgin will conceive, will bear a son. His name will be Emmanuel. The virgin will conceive, and she will call his name Emmanuel. The virgin will conceive, she will call his name Emmanuel. Through Isaiah, Jehovah warned the king, be careful, be quiet, and not fear. The kings of Aram and Ephraim, they plan evil against him. The Lord Jehovah says, it shall not ascend and shall not happen. The Lord Jehovah says, it shall not ascend and shall not happen.
sold to us for a sign, a refuge that Jehovah himself did. The virgin will conceive, will bear a son. His name will be Emmanuel. The virgin will conceive, and she will call his name Emmanuel. The virgin will conceive, she will call his name Emmanuel. Nang sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ang hari ng Israel na si Peka, si Ahaz na hari ng Juda, sila ay hindi nagtagumpay. Nang mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot na parang mga puno sa kakahuyan na hinahampas ng hangin. Sinabi ni Jehovah kay Isaiah na salubungin niya si Ahaz na matatagpuan sa may dulo ng padaluyan ng tubig at sabihin sa kanya na, "Humanda ka, huwag matakot at mabagabag. Huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ni Peka na anak ni Remalayas. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Nagbabalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalayas, at kanilang sinabi na lulusubin nila ang Juda at sasakupin ang Jerusalem." Ngunit, sinabi ni Jehovah, hindi ito mangyayari, sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon, at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito, at ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Muli nagsalita si Jehovah kay Ahaz, "Humingi ka ng palatandaan kay Jehovah na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit." Ngunit sinabi ni Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Jehovah." At sinabi ni Isaias, "Makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok? Dahil dito, si Jehovah mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan." Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama, ay ipapasakop ni Jehovah sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay hindi mo pa nararanasan mula nang humiwalay ang Ephraim sa Juda. Mga bata, ipagpapatuloy natin ang kwento sa susunod nating episode. Ngayon, tingnan natin ang ilang mahalagang punto. Una, si Haring Ahaz ay dapat na nagtiwala sa salita ni Isaiah na huwag matakot dahil ang kanyang kinatatakutan ay hindi mangyayari. Mga bata, kapag narinig natin ang mga salita ng Diyos, dapat magtiwala lamang tayo at sumunod. Sinabihan din siya na humingi ng isang tanda bilang katunayan na ang sinabi ni Jehovah ay totoo. Tumanggi si Ahaz, bagaman sinabi niyang ayaw niyang subukin ng Diyos. Para bagang mabuti ang sagot ni Ahaz. Ngunit, alam ni Isaiah na hindi nagtitiwala ang hari sa Panginoon. Sinayang ni Ahaz ang pagkakataon na humiling ng isang tanda mula sa Panginoon. Mga bata, dapat nating matutuhan, magtiwala at humiling sa Panginoon upang mapatunayan ang kanyang kakayahan na ibigay ang ating kahilingan. Magagawa natin ito sa ating pananalangin sa Kanya.
Sinabi ng propeta kay Ahaz ang palatandaan na maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. May dalawang katuparan ang propesiyang ito. Una, ito ay natupad sa pagsisilang ng asawa ni Isaiah ng isang anak na ang pangalan ay Maher-shalal-Hashbaz. Ikalawa, sa pagkasilang ng Panginoong Hesus. Ang kahulugan ng Emmanuel ay ang Diyos ay sumasa atin. Basahin natin ang Bible verse, una sa English at pagkatapos sa Tagalog. Isaiah chapter 7 verse 11. Ask for a sign from Jehovah your God. Isaiah 7:11. Humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Story time! Isang araw, nagbili ng ina ni Lito na magbabantay siya sa kanilang bahay dahil siya ay alis at may kukunin na mahalagang bagay sa kanilang kamag-anak. Kabilin-bilinan niya na huwag siyang aalis ng bahay at huwag magpapasok ng sinuman at doon na lamang sa kanilang bahay maglaro. Naboard si Lito dahil sa kanyang paglalaro ng mag-isa. Kaya naisip niyang tawagan ng kanyang mga kaibigan at papuntahin sa kanilang bahay. Kaya nagpunta ang tatlo niyang kaibigan. Tuwang-tuwa siya dahil may kalaro na siya. Nagutom silang lahat pagkatapos maglaro. Kaya kumain sila at pagkaraan nagpaalam na ang kanyang mga kaibigan upang umuwi. Nang bumalik ang kanyang ina, nakita nito ang karumihan ng kanilang bahay at pati ang kusina ay napakagulo. Galit niyang tinanong si Lito kung bakit napakagulo ng buong bahay. Hindi makasagot agad si Lito dahil natatakot siya dahil istrikta ang kanyang ina. Ano kaya ang gagawin ng kanyang ina kapag nalaman nitong pinapasok niya sa kanilang bahay ang kanyang mga kaibigan? Kabilin-bilin ng panaman nito sa kanya na huwag magpapasok ng kahit na sino. Hindi mapalagay si Lito sa oras na iyon. Sa ilang sandali na siya ay nag-iisip kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang ina, naalala ni Lito ang natutuhan niyang Bible verse sa children's meeting. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Sa oras na yaon, inamin niya agad sa kanyang ina na siya ay nagkasala sa hindi pagsunod sa kanyang utos. Dahil sa kanyang pag-amin, nahipo ang kanyang ina at siya ay sinabihan na huwag niya nang uulitin ang kanyang ginawa. Na-enjoy ba ninyo ang kwento natin? Oras na para sa ating breakout rooms. Sagutin ninyo ang tanong ng inyong mga shepherds at wag muna kayong alis dahil magkakaroon tayo ng picture taking. Manalangin naman tayo. Sundan nyo lang ang panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, salamat po sa inyong mga salita. salamat po sa inyong mga salita. Sana po ay maging masunurin kaming mga bata masunurin kaming mga bata at mapalakas ang aming pananampalataya at mapalakas ang aming pananampalataya sa inyong mga salita. sa inyong mga salita. Minamahal ka namin, Panginoon. Minamahal ka namin, Panginoon. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Para sa mga episodes na gusto ninyo muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at i-search ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia, at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga Mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!